Magandang araw po, teachers! Welcome back po dito sa Learning Pal, ang kasama nyo sa inyong online distance learning journey na magbibigay kaalaman sa mga online learning tools. Kaya mag-subscribe at i-hit lang ang bell ng ating YouTube channel para ma-update tayo sa mga bagong mga learning videos. Magandang araw po, teachers! Sa video ito ay ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng test sa Google Form na kailangan natin para sa ating written outputs, tulad ng formative test at summative test. Ito ang ating tatalakayin sa Google Form. Una, paano pumunta sa Google Form? Ikalawa, paano gumawa ng test, tulad ng multiple choice, short answer, checkboxes, drop-down, etc. Panghuli, paano ito isend sa ating mga estudyante? Through links, Google Classroom at website. Maraming paraan para makapunta sa Google Form. Una po ay sa Google Drive. Sa ating Google, punta tayo sa kanang taas na bahagi sa may Google Apps. I-click ito at hanapin ang Google Drive. Pag nakita na, i-click ang Google Drive. Pag nasa Google Drive na, i-click ang plus sign new sa kaliwang taas na bahagi. Dito, makikita natin yung iba't ibang documents na pwede natin magawa, tulad ng Google Form. O pwede din i-search sa web browser yung Google Form. Type natin Google Form, press ang enter. Ayan, lalabas na yung iba't ibang mga Google Documents na pwede natin magawa kasama ang Google Form. Pag click natin yung Google Form, makakagawa na tayo ng tests or mga assessments or survey sa Google Form. Gumawa tayo ng test gamit ang Google Form sa Google Drive. Click natin ulit ang plus sign new. At i-click ang Google Form. Papipiliin tayo kung blank form or from a template. Kapag gagawa tayo ng test, ang pipiliin natin ay yung from a template. Kasi ang blank form ay ginagamit sa mga surveys. I-click natin yung from a template. Tapos, i-click natin yung General. At makikita natin yung iba't ibang forms na pwede natin magawa. Ngayon, dahil gagawa tayo ng test, pipiliin natin dapat ang blank quiz. I-click natin ang blank quiz. Sa ating blank quiz form, lagyan natin ang pangalan ng ating Google Form. Ito yung makikita natin sa ating Google Drive. I-click lang ang blank quiz sa kaliwang taas na bahagi. Ilagay natin first summative assessment. Sa tabi naman ito yung move to folder. Pag click natin ito, pwede natin ilagay yung ating Google Form sa gusto nating folder sa ating Google Drive. Kung gusto naman natin gumawa ng bagong folder, pwede din. Pag click naman yung star, ibig sabihin, binookmark natin yung ating Google Form para madali ito hanapin. Tapos, automatic, lahat ng ginagawa natin ay masisave sa ating Google Drive. Pwede natin i-customize yung theme ng ating Google Form. Click natin yung Customize Theme. Pwede tayong maglagay ng header. Click natin itong Choose Image. Meron ng mga prepared themes na pwede natin magamit. Or pwede tayo mag-upload ng sarili nating header.
Meron na ako nagawang header para dito sa test na ito. Para matuto kung paano ko ito nagawa, i-click lang yung link na makikita nyo sa may taas. Hahanapin ko ang image sa aking files. Pag nakita ko na yung file, i-click ko ito at tapos i-click ang Open. I-click ang Done at hintayin natin ma-attach yung header sa ating Google Form. Next is, pwede natin mabago yung theme color sa ating Google Form. Mamili lang dito kung anong color yung gusto natin para sa ating Google Form. Pwede natin baguhin yung font style, pero dito gamitin natin lang ang basic. Lagyan natin ng title ang ating Google Form. Ilagay natin First Summative Assessment. Ayan, nakalagay na siya. Pero pwede siya ma-edit pag tinik dito. Sa form description dito, pwede kang maglagay ng background about your test. Pero pwede din siyang i-leave it blank. Una, kailangan maglagay tayo ng portion o space kung saan maglalagay ng pangalan at section ang mga bata. I-click natin ang plus sign na bilog, yung Add Question. Lalabas na yung mga detalye. Piliin natin yung short answer. Sa question, ilagay natin ang name. Mas maganda kung maglagay tayo ng format para mas madali i-arrange pag dinownload sa Excel yung result. Ilagay natin na format, for example, surname, given name, at middle initial. Siyempre, wala siyang points. Tapos, i-click natin ang required para kailangan niya muna i-fill up ang mga information bago siya makapagsagot sa test. Magdagdag pa tayo ng isa pang question. Ito ay para naman sa grade and section. Ganun lang din ulit. I-click ang Add Question, tapos i-type natin sa question ang grade and section. Wala ding points at dapat i-click ang required. Lagyan naman natin ng title and description ang unang part ng ating test. I-click natin yung Add Title and Description. Ilagay natin sa title, Test 1, Multiple Choice. Sa description naman, read each question carefully. Choose the letter of the best answer. Maglagay na tayo ng tanong. Click natin ang Add Question. At piliin natin ang multiple choice. Ilagay natin dito ang ating question. Click natin ang option 1 para maglagay ng mga choices. I-click ang Add Option para magdagdag pa ng iba pang choices. Pagtapos na, i-click ang Answer key sa baba. I-click ang tamang sagot at lagyan ng point. Huwag din natin kalimutan na i-click din ang Required para maiwasan ang pag-skip ng mga bata sa mga tanong. Gumawa pa tayo ng isa pang tanong. Ganun ulit.
I-click ang Add Question, piliin ang multiple choice, ilagay ang tanong, at ang mga choices. Pag nalagay na lahat, i-click ang Answer key sa baba. Piliin ang tamang sagot at lagyan ng point. At huwag kalimutan i-click ang Required. Ngayon naman, gumawa tayo ng ibang type of question. Maglagay tayo ulit ng title at description. Click natin ang Add Title and Description. Ilagay natin Test 2 Matching Type. Sa description, ilagay natin Match the functions with the correct drafting tools. Sunod, maglagay tayo ng question. Click natin ang Add Question. Piliin natin na type ang drop-down para sa ating matching type. Ilagay natin ang ating question. Halimbawa, used for making arcs and circles. Ilagay natin ang ating mga options. Option 1, drawing compass. Option 2, ruler. Option 3, French curve. At option 4, T-square. Piliin natin ang ating tamang sagot sa baba. At ito ang drawing compass. Lagyan ng point at i-click ang Required. Para madali natin maulit yung type of test at choices, pwede natin i-click ang Duplicate. Click natin sa bandang baba sa gitna yung Duplicate. Mapapansin natin na naulit yung ating test at mga choices. Palitan natin yung tanong. Ilagay natin, used primarily as a guide for drawing horizontal lines. Baguhin natin yung answer key sa baba. Ito ay ang T-square. Lagyan ulit ng point at i-check kung nakaklik ang Required. Maglagay pa tayo ng isa pang tanong. I-click ulit ang Duplicate. Maglagay ng bagong tanong. Used for drawing curved lines. Baguhin ang answer key. French curve. I-check ang points at kung nakaklik ang Required. Tapos na ang ating test. Ngayon, i-check natin ang itsura o yung preview ng ating test. Punta tayo sa kanang taas na bahagi at i-click natin ang preview para makita natin yung ating test. So, ito na yung makikita ng mga bata pag nag-take sila ng test. Ngayon naman, ayusin natin yung settings ng ating Google Form. Punta tayo ulit sa kanang taas na bahagi at i-click ang Settings. Sa General, i-click natin ang Collect Email para matanggap natin ang email ng mga estudyante. I-click din yung Limit to 1 Response. Huwag natin i-click ang Edit After Submit para hindi mabago ang sagot ng mga bata, pati ang C-Summary and Chat Responses. Pumunta naman tayo sa Presentation. Okay na huwag natin i-click ang Show Progress Bar
at shuffle questions order. Pwede din natin baguhin yung confirmation message. Pero sa akin, okay na to. Sa quizzes naman, siguraduhin nakaklik ang Make This a Quiz. I-click din sa Release Grade ang Immediately after each submission para makita nila agad ang kanilang score. Pwede din later after manually review na ginagamit kapag may mga essay type of questions. I strongly suggest din na huwag na natin i-click sa respondents can see missed questions, correct answers, at values para hindi na nila makita ang tamang sagot at baka pa ito maibigay sa kanilang mga kaklase. Pag okay na lahat, i-click na natin ang Save. Ngayon naman ay isasend na natin ang ating test sa mga estudyante. I-click natin sa kanang taas na bahagi ang Send. Pwede siya i-send sa email ng ating mga estudyante at maglagay tayo ng message. Halimbawa, ilagay natin, kindly answer our first summative assessment. Pwede din ibigay ang test sa pamamagitan ng pag-send ng link ng ating test. Pwede ito ilagay sa Google Classroom, sa classwork as quiz assignment, tapos i-attach ang file ng ating test. Pwede din ilagay ang link sa GC or group chat, sa ating Facebook, or any file na pwede natin mailagay yung link ng ating test. Panghuli ay pwede ilagay ang test through website kung gusto natin ito naka-embed. Teachers, handa na po ang ating test na ginawa natin sa Google Forms. Abangan po natin ang aking susunod na video kung paano natin ma-import ang resulta ng ating test sa Google Form at ma-record ito sa ating class record. Kung nagustuhan niyo po itong video, please like and share. And comment kung may mga questions po tayo. Muli, maraming salamat po. For more learning videos and tutorials, CPD seminars and webinars, DepEd news and updates, and new trends in education, subscribe and hit the notification bell of our YouTube channel. For more learning resources, join my Facebook group. Stay safe po and God bless. Happy learning, pals!